isang napakalakas at bihirang sandstorm ang tumama sa ilang bahagi ng China kamakailan. Parang eksena sa pelikula na makapal na alikabok, halos zero visibility, at tila ba isang senyales ng matinding babala ng kalikasan. Pero paano nga ba nangyari ito? At bakit ganito kalala ang epekto? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong April 11, biglang dumaan ang malalakas na hangin na may kasamang alikabok sa Beijing, Hubei, at iba pang lugar sa China. Kitang-kita sa mga kuhang video ng mga residente kung gaano kakapal ang alikabok sa paligid. Halos hindi makita ang kalsada, nagka-traffic, at nagsitakbuhan ang mga tao para lang makahanap ng masisilungan. Yung mga tolda ng mga tindero, nagsiliparan. May ilan na hindi na makadilat dahil sa lakas ng hangin, ganun ito katindi. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, partikular sa Chongqing District sa Beijing, ramdam na ang bagsik ng sandstorm. Hindi lang ang mga sasakyan sa lupa ang naapektuhan, pati na rin mga eroplano ay hirap na makalipad. May video pa nga na halos hindi na makita ang runway. Kung ikaw ba naman ang andon, hindi ka ba matatakot? Sa Xicheng District naman, kinabukasan ng madaling araw, April 12, patuloy pa rin ang pag-atake ng hangin. Isang punong kahoy ang bumagsak sa ilang sasakyan at sa ibang lugar at natuklap na ang mga pader ng ilang gusali. Umabot sa sukdulang lakas ang hangin bandang alas 10 ng umaga. Kaya naman isinara muna ang ilang parke at huminto ang pampublikong transportasyon. Sa Tianyang District, isang 50 taong gulang na puno ang bumuwal at nadamay pa ang poste ng kuryente. Ayon sa China Meteorological Administration, naglabas sila ng 5-level warning noong April 11. Nagbigay babala ito para sa malalakas na hangin, ulan, yelo, buhawi, at sandstorm. Halos buong bansa mula Inner Mongolia hanggang Guangxi ay apektado. April 12, tuloy-tuloy ang mga warning na orange para sa hangin, yellow para sa thunderstorm at snowstorm, at blue para sa sandstorm. Sa totoo lang, noong April 10 pa lang, naglabas na ng orange wind warning ang Beijing Meteorological Observatory na unang beses sa loob ng isang dekada. Para mas maintindihan ninyo, ang level 8 ng hangin ay kaya nang putulin ang sanga ng puno. Level 10 ay kaya nang bumuwal ng buong puno. Level 12, delikado na to. Sobrang bihira mangyari ito sa lupa at posibleng makasira ng gusali. May sabi pa ang mga eksperto na kung timbang mo ay mababa sa 130 libs, baka matangay ka. Ang sanhi? Ayon sa ulat, isang malakas na malamig na hangin ang dumaan sa North China mula April 11 hanggang 13. Malawak ang sakop at mahaba ang tinagal. Sa Hubei, umabot pa sa level 13 ang lakas ng hangin. Sa mga shopping area, bumagsak ang mga arko. Ang mga greenhouses, wasak. Ang langit, nagkulay dilaw sa dami ng alikabok. Sa Zhengzhou, Henan naman, isang lalaki ang muntik ng matamaan ng bumagsak na poste habang nagbibisikleta. May mga bintana na nabasag, mga chandelier na parang sumasayaw, at mga dingding ng gusali na tinangay ng hangin. Ang lakas? Umabot sa level 15. Sa mga video, makikita ang mga punong natumba, mga greenhouses ng pakwa na winasak ng hangin, at mga tao na hindi na makatulog dahil sa takot. April 12, inanunsyo ng Henan Provincial Meteorological Bureau na mula April 11 hanggang 12, karamihan ng lugar sa Henan ay nakaranas ng level 8 to 10 na hangin. Sa ilang probinsya, umabot pa sa level 13 hanggang 15 ang pinakamalakas ngayong taon. Noong hapon ng Abril 11 naman ay nag-ulantang ang mga taga-Wuhan sa biglaang pagdilim ng kalangitan. Sunod-sunod ang pagbuhos ng malakas na ulan, pagkulog at pagkidlat, at pag-ulan ng yelo na naging sanhi ng matinding pagbaha sa maraming lansangan. Maraming sasakyan rin ang na-stranded sa kalsada at halos magmukhang mga bangka na lumulutang sa gitna ng baha. Tinawag ito ng Chinese media bilang historically rare dahil sa tindi ng sitwasyon na parang naging isang water city ang Wuhan. Napuno ng reklamo ang social media matapos mabigo ang drainage system ng lungsod.
Ayon sa mga driver, tila walang kahandaan ang pamahalaan sa ganitong sakuna. Napakabilis bumaha dito. Tulay na mismo, lubog na. Kailangan ko pang lumusong para makauwi. Reklamo ng isang mamamayan. Ang iba namay nagsabing pakiramdam nila'y aahon na ang kanilang sasakyan sa taas ng baha. Batay sa tala ng mga meteorologist, nakaranas ang Wuhan ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Sa ilang bahagi ng Jiangxia, umabot sa 2 mm ang kapal ng yelo, habang sa hilagang kanlurang bahagi ng Jiangxia, 30 to 50 mm ng ulan ang naitala. Bagamat maliit ang sukat ng yelong bumagsak, malaki pa rin ang abalang na idulot nito sa transportasyon. Pagsapit ng alas 4:30 ng hapon, naapektuhan ang mga tren sa Hong Kong Railway Station. Napilitan ang mga high-speed train na bumagal sa takbo at maraming biyahe ang naantala. Hindi rin ligtas ang Wuhan Ho Airport kung saan umabot sa 33 flights ang na-delay at 7 ang kinansela. Sa social media, makikita ang makakapal na hamog sa pagitan ng mga gusali at ang sobrang baba ng visibility. Sa Huid, nabasag ang mga bintana ng isang paaralan dahil sa lakas ng hangin habang may klase pa ang mga estudyante. Sa Hanggong, parehong sitwasyon ang naganap kung saan umulan ng yelo, umihip ang napakalakas na hangin at nasira ang mga pasilidad ng isa pang paaralan. Isang vlogger mulatan ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Matapos ihatid ang kanyang anak ng alas 6 ng umaga, pagbukas niya ng pinto ay tila gumuho ang langit at nagkagulo ang buong bahay. Hindi lang Wuhan ang nasalanta. Sa parehong araw, sinalanta rin ng level 13 na hangin ang Hanzhou at Zhejiang Province. Sa Westlake, mistulang dagat na ang lawa kaya sinuspinde ang lahat ng biyahe ng bangka. Sa Nanjing, malalaking tipak ng yelo ang bumagsak noong Abril 10, dahilan upang mapasigaw sa takot ang mga residente. Sa lungsod ng Guizhou, sabay-sabay na tumama ang malalakas na hangin, thunderstorm at yelo. Sa isang video, makikita ang mga tricycle na tumilapon, mga tao sa kalsada na napapalingon, at mga customer sa isang restaurant na nagsitakbuhan sa takot nang dumating ang buhawi. Hindi rin pinalampas ng bagyo ang Guangdong Province. Sa Dong'an City, binayo ang mga residente ng ulan, hangin at makapal na ulap. Sa Guangzhou, tinamaan din ang hilagang bahagi ng probinsya. Pagsapit ng tanghali ng Abril 12, Yinggo City ay sinalubong ng malalakas na bugso ng ulan at hangin. Sa kabisera ng bansa, Beijing, idineklara agad ang wartime state para matiyak ang kaligtasan ng mga lider ng Communist Party. Umabot sa level 9 hanggang 13 ang lakas ng hangin sa ilang bahagi ng Mongolia, Gansu, Shanxi at Hue. Dahil dito, nag-umpisa ang panic buying sa mga supermarket sa Beijing. Halos maubos ang mga gulay at pangunahing bilihin. Wala pang hangin pero ubos na ang mga gulay, sabi ng isang netizen. Sa social media, makikita ang mga vlog kung saan nagmamadaling inilikas ang mga bata, kotse, at kahit ang mga biik, maging ang mga electric bikes, ay sinadyang ihiga upang hindi tangayin ng hangin. Habang humuhupa na ang bagyo, bakas pa rin ang takot at tensyon sa mga mukha ng tao. Sa mga kalsada ng Beijing, makikita ang mga residente na maingat na naglalakad, lumilingon-lingon sa paligid. Parang inaalam kung ligtas na ba talaga. Sa kabila ng paghina ng hangin, damang-dama pa rin ang bigat ng nagdaang sakuna. Ang mga bata ay hindi muna pinapayagang lumabas ng bahay at ang mga matatanda ay abalang naglilinis sa kanilang bakuran sa gitna ng pinsalang iniwan ng malakas na bugso ng hangin. Sa social media, kaliwat kanan ang mga video at larawan na nagpapakita ng epekto ng bagyo. May mga netizen na nagpost ng sirang bubong, natumbang puno at nabasag na salamin ng gusali. Iba naman ang naging content ng mga kwento ng kabayanihan at pagtutulungan ng komunidad. Isang lalaki ang nag-viral matapos tulungan ang isang matanda na hindi makatawid ng kalsada sa gitna ng hangin. May mga kabataan din na voluntaryong naglilinis ng mga kalye at nagtutulungang itayo muli ang mga natumbang bisikleta at e-bike. Bagamat pansamantalang bumalik ang katahimikan, hindi pa rin tuluyang nawala ang kaba. Sa mga ospital, mas dumami ang pasyente na may mga tinamaan ng mga nahulog na bagay, nasugatan habang nililinis ang paligid, at ilan na sobrang na-stress
kaya inatake sa puso. Patuloy ang pagbabantay ng mga doktor at nurse, handang tumugon sa anumang emergency. Sa mga palengke at grocery, unti-unti nang nagsisimula ang pag-aayos ng supply, ngunit marami pa rin ang nawawalang produkto, lalo na ang mga gulay at prutas. Hindi rin ligtas ang mental na estado ng mga tao. Marami ang nagkukwento na muli silang nakaramdam ng trauma na parang bumalik ang panahon ng pandemya. May ilan na nagsabing ayaw na muna lumabas ng bahay, habang ang iba naman hindi pa rin makatulog ng maayos tuwing gabi. Ang mga paaralan at opisina ay nagbigay ng mental health resources sa kanilang mga estudyante at empleyado upang matulungan silang makabawi mula sa matinding stress ng nagdaang linggo. Habang inaalala ng marami ang naranasan, nagsimula na ring magtanong ang ilan kung bakit tila sunod-sunod ang mga ganitong sakuna. Mula sa bagyo, buhawi, snowstorm, hanggang lindol na para bang hindi binibigyan ng pahinga ang buong China. Sa mga forum at komento online, may mga taong nagpapahayag ng takot na baka ito'y may mas malalim na kahulugan. May ilang naniniwala na ito'y natural lamang, dala ng pagbabago ng klima. Ngunit meron din namang nagsasabing baka may connection ito sa mas malawak na pagbabago sa lipunan o pamahalaan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw na ang pagkakaisa at pagiging handa ng mga tao ng Beijing ay naging sandata nila laban sa sakuna. Sa oras ng krisis, hindi nila nakalimutang magtulungan, magbigay alalay at manatiling alerto. Mula sa simpleng pagtali ng basura hanggang sa pagtulong sa mga kapitbahay, ipinakita nila na kahit gaano kalakas ang hangin, mas matibay pa rin ang pagkakapit-bisig ng bawat isa. At sa kabila ng lahat, muling pinatunayan ng mga taga-Beijing ang tibay ng kanilang loob at pagkakaisa. Isa itong paalala na sa bawat sakuna, may pag-asa at may bayanihang sumisibol. Patuloy tayong magbantay, matuto, at maghanda para sa mga susunod pang hamon. Sa tingin mo, sapat ba ang ginagawa nating paghahanda sa mga ganitong sakuna? Comment down below ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.